lalabas nitong tuwadkom, itong ilan nating mga kongresista na masama ang ginawa ni Pangulong Duterte. Nakakapagtaka nga dahil tila kinakampihan pa itong mga ilang mga self-confessed drug lord. Kaya nga, diba? drug lord na sila naniniwala ngayon. Mga kababayan, may isa tayong kongresista na medyo tumayo at sinabi niyang sandali. Hindi maganda yung sinasabi niyo, ha? Maganda ang nangyari dun sa aking lugar dahil dyan sa war on drugs. Naggumanda, umayos at dumami ang sumuko sa akin. Sa kanya kasi bilang mayor siya nun. Dahil nga, dyan sa mayor war on sa drugs. Ormoc. Dahil nga po doon, nag-trending po siya. Diba? At sigurado ako dahil sa nag-trending siya, meron po siyang mga naapakan. Sino po yun? Yung nagpaplano, yung gumagawa ng script diyan sa kamera kung papaano palalabasing masama ang mga Duterte. Sigurado ako na inis yun, naapakan yun. Kaya ngayon, kinasuhan po si Richard Gomez. May bago ho siyang kaso. Ito, panoorin ho natin. Napakinggan po natin. Kinasuhan dahil nagsasabi ng katotohanan. Ni Richard Gomez. Dito inilagay ng kasong conspiracy for grave coercion at grave threat ang isang kapitan ng barangay laban kina Leyte 4th District Congressman Richard Gomez, Tabango Mayor Bernard Jonathan Remantaba, isang abogado at 10 tauhan ng PNP-CIDG. Ang nasabing kaso ay inihain ng kapitan ng barangay Manlawan. So, mga nakasuhan, ilang pulis, CIDG, mayor at saka abogado, kinasuhan itong isang barangay captain. Barangay captain pang inutusan. Pinasuhan po siya. Kasama si Richard Gomez, di ba? Ano ho ba yung kaso na yon? Tabango Leyte, na si Albert Murilla sa pamamagitan ng Special Power of Attorney mula sa totoong complainant na si Darlito Nunez. Ayon sa complainant, pinasahan siya ng mga tauhan ng CIDG para gumawa ng sworn affidavit at idawit ang pangalan ni dating Congressman Ting Piloso na umunoy mastermind sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong 2016. Maging ang anak ni Darlito na si Aiden Nunez ay inanok rin ng 1 milyon at 5 milyong piso na paunang bayad para gumawa ng affidavit saka inagay na mastermind ng dating kongresista. Mismo ang alkalde ang nagsabi na ang pera ay mga So parang sinasabi nitong Nunez na pinuntahan siya ng mga pulis at sinasama doon sa affidavit niya itong mga pangalan na binanggit. Okay? So yun po. Rem Piloso na anak naman ni San Isidro Mayor Remedio. Yung pera daw manggagaling kay Congressman Gomez. So hindi ho si Congressman Gomez mismo ang lumapit. Yung mga pulis. At ang tinuturo nitong nagsasabi na barangay captain, nilapitan ako ng mga pulis at sabi daw ng mga pulis yung pera manggagaling kay Congressman Gomez. So, sa madaling salita ho, medyo doon palang bagsak na. Bagsak na yung kaso. Correct. Kasi puro pasa-pasa eh. Sabi ni ganito, sabi ni ganito, sabi ni ganito, sabi ni ganito. Kaya nga. So wala siyang person information na talagang si Richard Gomez ay lumapit sa kanya at sinabing, ito ha, bigyan kita ng pera at yung iyong affidavit ay dagdagan mo. Walang ganon. Sinabi lang di umano daw nung pulis sa kanila na si Richard Gomez ay magbibigay sa kanila. Man Gomez, kung saan ang abogadong si Attorney Rem Piloso na anak naman ni San Isidro Mayor Remedio Piloso ang kukontak sa kanila para sa pagkasagawa ng affidavit. Dahil umano sa takot, nagpatulong si Darlito sa kapitan para magsampa ng kaso kung saan 10 tauhan naman ng PIDG ang nakilala nito na sina Police Executive Master Sergeant Samson Picardal at Patrolman Fernando Stongtalia Jr. Kaserbisyo mo Steve Raz para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. So yan yung kaso na yun. Alam nyo mga kababayan, yung mga ganyang kaso halatang halata eh. Kasi lalapitan ka ng pulis, bibigyan ka namin ng pera ha. Para ilagay mo yung pangalan na to, ito ay sabi mo sa affidavit mo. Kaya nga. 1 milyon daw ibibigay para idawit ang isang tao. Una-una, kakasuhan pa lang. Hindi pa ho ito siguradong makukulong. Kakasuhan pa lang. Bibigyan ka na kagad ng 1 milyon. Ganito ang administrasyong bangag. Basta magsabi ka ng katotohanan, siguradong kakasuhan ka. Kakasuhan pa lang. Bibigyan ka na kagad ng 1 milyon. Pangalawa, let's assume lang. Kunwari lang, let's assume that it is true. Okay, let's assume na totoo yung sinasabi nitong tao na ito na talagang nilapitan siya ng pulis. How sure are you na yung sinasabi ng pulis ay totoo na yung pera ay manggagaling kay Richard Gomez? Kaya diba? nga. Na siya pong congressman yan panahon na yan.
So, doon pa lang, sabit na. Hindi ho galing yun. Sa madaling salita, even if, halimbawa lang, totoo yung sinasabi niya doon sa pulis. Oo, maaari yung pulis makasuhan, okay, madamay, pero yung para idawit si Richard Gomez dito sa kaso na ito, halatang merong himala. Himala. May pamumulitik ang nagaganap. Correct. Dahil kaya ito sa sinabi ni Richard Gomez itong nakaraang Quadcom hearing na kung saan sinabi ni Richard Gomez na maganda ang naidulot ng war on drugs ni Duterte sa aming lugar. Sa katunayan, marami ang sumuko. Kaya nga. At in fairness, may mga binisto pa po siyang mga bagay-bagay. Ito, ipaparinig po natin ng malinaw ko. Ano po ba yung mga sinabi ni Richard Gomez na tila kinainis ng tumbong? Gigil ang mga Quadcom. Kongresista at saka higit sa lahat ng direktor ng Quadcom. Yan, director na dalawang mukha ni Barbers. Would like to add, Kapal ng mukha, hindi nahiya. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, na sa lahat ng implementation sila against the fight with the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord na sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, Sinasabi ni Richard Gomez. Buti pa si Richard Gomez, alam niya, no? Kaya nga. Sabi ko nga sa inyo marami talagang mga hindi porket artista, bobo. Hindi totoo yan, ha? Kasi ang dami nga matatalino dyan, pero tanga. Correct. Hindi, alimbawa, sabi nito, bakit ba? Kasi inaano dyan, pinapalabas yung mga namamatay, mga nagkakaroon ng enkwentro, yung mga nanlalaban at napapatay. At sinasabi ni Richard Gomez, sandali, noong panahon ko na yon, hindi mo pwedeng pakiusapan itong mga tulak, itong mga drug addict, itong mga drug pusher, drug lord. Hindi mo sila pwedeng pakiusapan na sabihin, suko na kayo, ha? Suko na. Kasi medyo kawawa na yung lugar namin, nasisira, nagkakaroon ng kung ano-anong petty crimes dahil sa katarantaduhan nyo. Please lang, suko na. Sige na. Suko na kayo. Kawawa naman kami. Kawawa naman yung natin, mga barabarangay natin. Di ba? Sa loob-loob ko nga. Di ba ganyan ang gusto nila ngayon? Bloodless. Yeah, yan ang gusto Bloodless nila war on ngayon. drugs. Saka nakakitang gera na bloodless. Nagkalat ang mga Diba? Nagkalat na ang bintahan ng droga, kalsada. Sinasabi na nga ni Richard Gomez dito, pag ikaw nasa ground, kasi dati mayor siya dito nung time na yun, sabi niya, hindi pwedeng pakiusapan. Kaya nga. Pakikiusap ka, Stoy, please naman, parang awa nyo na, sige na, suko na. Tigil nyo na yun, please. Hindi pwedeng ganun, di ba? all of these people, all of these personalities, they have firearms. Yung nga naman. Hindi mo pwede sabihin sa Kaya nga, walang kwenta yung gunban eh. Gunban, ha? Pambihirang buhay yung mga yan, may mga firearms yan na illegal. Kahit may gunban, dala-dala pa rin nila yan. Kaya nga sinasabi na, armado ito mga ito. Hindi ko, alam mo, ang taong armado, lalo na kung ikaw ay nakadroga, praning ka eh. Akala mo lagi may demonyo sa paligid mo, di ba? Hindi, ganun na po talaga ang adik eh. Pagka nakaano na yan, lalong-lalo na yung mga pusher na nakadroga pa, tapos talagang, talagang praning yan. Konting galawan lang ng ibang tao dyan. Akala nila sila na yung binabantayan. Palaging nininervyos. Maraming yan. Maraming ganyang congressman eh. Yung mga praning, mga praning. Feeling nila, lagi silang kasi nga po, ganyan po talagang tama. Ganyan po ang amats ng droga eh. Tigil ka na. Babarinig ka agad ng mga yan. Yun? Di ba? Talaga? Sabi ni Richard Gomez, hindi, babaraling ka talaga niyan. Hindi nga. Baka naman pakikiusapan lang din ako. Huwag mo na kaming hulihin. Sige na, padaanin mo na kami. Babarilin pala sila. Okay, hindi ko alam yun ha. So during the implementation, nang nanguhuli sila at tinaharan nila to, nagkakaputukan talaga. And that is really true. Totoo pala yun. Kala namin sa pelikula lang eh.
Ang ganda ng punto ni Richard Gomez dito eh. Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon eh. Kaya Ang lengguwahe ng mga adik, hindi ho yan yung parang pakikiusapan mo. Uy, tama na, tigil yun na yan. Talagang pag yan, hindi papahuli ng buhay yan. Ang mga adik, ang mga drug pusher, hindi ho yan papahuli. Mas gusto pa po nilang lumaban sila at mayari sila kaysa sa makulong sila. Yan po ang talagang totoo dyan. Kaya sabi nga dito, naturalmente lang na mayroong mapapatay. Diba? Magkakaroon ng enkwentro yan. Imposible naman. Ano to, pakiusapan? May casualties Saan talaga. na namamatay? Saan pati yung polis na sasama? Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they are told. Ang gusto ata ng pamahalaan ngayon, sige, tigil nyo yung pugsain nyo yung mga kriminal dyan, pugsain nyo yung mga yung mga drug addict, mga drug pusher, mga drug lord, patigilin ninyo, pakiusapan nyo lang. Huwag nyo nang babarilin pag lumaban. Pag lumaban, ilag na lang kayo, tapos, di ba? Ilag kayo, huwag na kayo lumaban. Tigil nyo na. And that's the reason na marami namatay, both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, dito napipiko ng mga quadcom kasi nagsasabi ng totoo si Richard. there are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. Ito pa ha. So unang biniring up niya, talaga magkakaroon ng patayan dyan. Dahil war on drugs yan. Armado ang mga kalaban dyan. Hindi ho yan magbababa at hindi mo pwedeng pakiusapan o itigil nyo na. Hindi pwede. Talagang maglalabanan niya. Lalaban talaga yung yan. mga adik. Yan ang una niyang punto. May dalawa pa siyang punto dito na napakaganda na nasira ang script ng mga congressman. Kaya Script naman, ng huwad. umaharap sa kaso ngayon si Richard Gomez. Tuloy. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate hindi totoo, that is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is true? Ang ganda ng sinabi niya doon. Alam mo, kaya sabi ko sa inyo hindi lahat ng artista walang utak eh. Meron talaga, pero marami yung artista na matatalino. Tulad doon ito, ang ganda ng halimbawa niya. Si Kerwin Espinosa, nung nasa Senado, ito mga sinabi niya. Ngayon na andi dito, binawi niya lahat ng sinabi niya doon. At iba yung statement niya dito. How can we be assured na yung sasabihin niya sa iba na namang institusyon, pareho ng sinabi niya dito? Kaya nga. Naintindihan na natin. Sinungaling yung drug lord na yan. Kung sinasabi ninyong doon sa Senado, pinilit lang siya ni Senator Bato. Yun ang sinabi anong niya. Anong sa tingin at kasiguraduhan natin? Anong assurance natin na dito sa Kamara ay walang pumilit sa kanya na ito naman ang sabihin? Mali. Paano kung meron na namang investigating body? We do not know. At iba na naman ang sasabihin niya. Yeah. Bakit natin paniniwalaan yung tao na self-confessed drug lord tapos kung ano-ano iba-iba ang kanya sinasabi? Ika nga. Depende what will please yung kaharap niya. Siguro, by that time, sila Bato, ang nakaupo nun, mga Duterte, this time, kayo, kung ano gusto nyo marinig, yun naman ang sasabihin ko. So, kung ano naman, paano kung may susunod pa? Ano ang sasabihin niya? Ang ganda ng explanation na yun. Kasi alam mo, dapat to maging matalino tayo. Hindi po pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap na porket binawi niya na, yan na yun. Yan na ho yung talagang totoo. Yan ang katotohanan. Paano? Pambihira. Kung sinasabi niya, assuming na pinilit daw siya ni Bato, dinamay niya si Bato. Ngayon, wala kaya namilit sa kanya? Hindi kaya siya pinilit ng ilang congressman? Ito, sabihin mo, or else, yari ka sa amin. Pinilit ng pera yun. Baka binayaran niyang haniyupak na Kerwin na yan. Baka gusto mo, Di ba? So, anong assurance? Kasi ganyan, ito, alam mo, halimbawa,
punta tayo sa mga magjowa. Kaya magjowa na naman nabanat ba yun? Hindi kasi ganito. Maraming dyan, di ba? Yung may mga asawa at may kabit. Sasabihin ng lalaki dun sa kabit niyan, mahal kita. Iiwan ko yung asawa ko para sa'yo. Ikaw naman, paniwalang paniwala. Iniwan ngayon yung asawa niya. Di ba? Para sa'yo. Ikaw naman, ang bilis mo maniwala. Sabi niya, ibibigay niya lahat sa akin. Tutulungan niya ako. Lahat. Paano ka nakasigurado dyan? Kung nagawa niya ang iwan yung asawa niya, maaari niya rin gawin yung pag-iwan sa'yo. Correct. Di ba? Minsan maging matalino tayo tayo mga kababiyan. Minsan medyo masyadong pinaiiral natin, bulsa natin. Di ba? So paano tayo makaka-have ng assurance na hindi tayo lolokohin yan? Kasi ginawa niya na yun noon So ngayon, paano kung makakita yan ng mas okay sa'yo? Di ba? Ganun lang po yun. Yung sinasabi nga ni Richard Gomez dito, nagbago siya ng statement from the Senate to Congress. Baka mamaya, may kakaroon na naman ng sa Senado. Magbabago na Iba naman na naman ang statement. statement ni Kerwin doon. Dito na naman, halimbawa lang sa korte na, iba na naman ang statement na ibibigay niya. Tinatarantado tayo nito. Paiba-iba ng statement. Anong assurance natin na totoo yung kanyang sinasabi? Yan ang unang punto ni Richard Gomez. Kaya nga. Matalino Buti pa ito tuloy. So, ano yung pinanghahawakan natin lahat? Both institutions of the Senate and the House. And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba ng sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos. Bakit? Importante ba yun? Kaya nga. Ito yung pangalawang punto ni Richard. Okay? Ni Congressman. Itong kambal ko kasi. Masyadong matalino. Hindi lang sa utak. Then, ito kasi sabi niya. Si Kerwin Espinosa, ang haba ng inyong interview. Kayong mga congressman, sobrang pinakinggan ninyo yung side niya. Itong isang side, yung pulis, Hindi pa nga pinagsalita. Kaya nga. na nag-operate, hindi nyo halos pinakinggan. Dapat pakinggan din natin. Bakit kailangan ba? Shoot ba yun sa script natin? Yun siguro ang dating. Kaya nga tila hindi nila gustong pakinggan kasi nga ang gusto nilang script, Yung sa kanila lang. sila ng mga Duterte, ginipit sila, pinulitika sila, illegal yung paghuli sa kanila. Yan lang yung gusto mangyari ng Quadcom. Correct. Kaya naman, mas ginawa pang bayani ngayon itong si Kerwin Espinosa na nahuli kesa dito. Hindi natin pinakinggan to. Ito yung pangalawang punto ni Richard Gomez. Kung gusto nating maging patak. Kaya nga. Hindi pinakinggan si yung pulis, si IDG. Hindi natin pinakinggan to. Ito yung pangalawang punto ni Richard Gomez. Kung gusto nating maging patas at walang kinikilingan, dapat pakinggan natin parehong side. Doon pa lang, bagsak na kaagad itong Quadcom Dito pa lang, binuking na ni Richard Gomez na talagang kung ano yung gusto nating istoryang palabasin, yun lang ang ating pakinggan. Yes, Huwag na nating correct. pakinggan yung kabilang side. The side of the story. Always remember that. Sa chismis. Chismis, Hindi totoo sa chismis. There are always two sides ng istorya. Kasi alam naman natin, depende kung sino nagkwento sa inyo. So pag kinuwento niya sa iyan, minsan bigyan mo ng pagkakataon din magkwento yung kabila. Kailangan laging two sides. Hindi pwede yung iisa lang ang side. Or else, isa lang talaga. Magiging bias ang iyong pananaw, opinyon, at konklusyon. Ikaw naman, Richard Gomez, bakit mo naman sila binuking? Gago! Bakit mo naman binuking na isa lang ang side ang gusto nilang palabasin? Gago! Bakit naman iisang... Hindi, kasi alam mo, hindi ka nagre-review ng script, Richard Gomez Gago! Next time,
susunod ka sa script namin, ha? Kasi, ikaw kasi, ang hilig mo sa, impromptu eh. Hindi, alam nyo kasi, para sa kaalaman ninyo, ako, taga-subaybay ako ni Richard Gomez mula noon pa kasi sabi nila, hawig daw kami. Gago! So, sinusubaybayan ko ito. Panahon pala nung Palibhasa Lalaki na sitcom, ha? Pinanonood ko na to. Alam niyo, isa sa mga revelasyon doon sa sitcom, wala daw silang script. May istorya. May istorya sila, yung director bibigyan ng story, bibigyan ng scene. O, ganito mangyayari, ah. Tapos kanya-kanya na daw silang script. Kaya nga actually pumatok yung Palibhasa Lalaki kasi ang ganda nung batuhan nila ng linya, hindi scripted. Ika nga. Sa madaling salita, hindi ho sanay si Richard Gomez ng script. Di ba? Kaya tuloy, hindi, kaya ngayon, hindi siya sumusunod sa script ng mga kasamahan niya. Ano ba script ng kasamahan niya? Siraan ang imahe ni Senator Bongo, Senator Bato, ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Isirain natin yan kasi kailangan masira ang pangalang Duterte sa sambayan ng Pilipino. Yan kasi ang sagabal sa ating Panginoon. Sagabal yan eh. Sagabal yan sa pangarap ng ating Panginoon na maging presidente, itong mga Duterte. Yeah. So kailangan nating siraan. Yan ang script. Pambihira. Si Richard Gomez pumunta dyan nang hindi nagbasa ng script. So, siguro akala niya, ewan ko hindi ko alam. Siguro akala niya, basta ako magsasabi ko totoo. Kung ano talaga nangyari sa bayan namin, doon sa aming syudad, sasabihin ko yung totoo. Hindi niya alam, hindi naman po yun ang gustong mangyari ng tuwad ko. Ang gustong mangyari ng tuwad ko, masira lang ang mga Duterte, hindi yung masabi ang totoo. Kaya, ayan, correct. Po, ayaw nilang makinig sa nangyari to si Richard Gomez ngayon, nakasuhan. Tuloy. Kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event ng pagkamatay ng father ni Carmen Espinosa. So, just will it be possible to hear aside from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin so that we can hear both sides? Oh, yes, yes, Mr. Chair. And lastly, with regards to the statement of Pidea, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtatrabaho talaga sila. Yes. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my imagine 900 people nag-surrender because natatakot sila na mamatay and they surrendered. Ba't ganun? Ang ganda na sinabi ni Richard Gomez dito. Di ba? Ibig sabihin daw, nung panahon na talaga nung drug war, yung war on drugs, talagang gumanda yung kanilang lugar at sumuko. Sumuko po, ito. And because of that, the drug problem in Ormoc City, bumaba talaga. Naku, ba't mo sinabi yan? So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part, as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Grabe sabi ko sa inyo ang ganda daw. Ang ganda daw na nangyari sa lugar nila. Alam niyo mga kababayan, hindi na natin kailangan makinig pa sa mga congressman natin o sa mga mayor natin. Kahit ho tayo, we can conclude. Correct. Na talaga nga namang gumanda ang ating mga lugar nung panahon ni Pangulong Duterte kung saan talagang nabawasan, kung hindi man talaga naubos, nabawasan talaga ang mga nagdudurog-durog dyan o kaya mga pusher dyan. Ngayon nga ho di ba meron nga ho in-upload hindi pala in-upload, shinare pala, na isang video na talagang nagdodroga sa may tindahan. Wala na ho, hindi na ho sila nahihiya. Kasi sabi nga naman, let's have a bloodless war on drugs. So pakiusapan na lang natin sila.
So ngayon, yung mga drogista, namamayagpag na naman. And hindi na natin kailangan pang malaman through to Congressman Richard Gomez or other congressman o other congressmen na gumanda. Kayo po mga kababayan, makikita nyo na yan sa mga lugar ninyo, sa mga barangay ninyo. Dati takot yung mga yan eh. Lumabas. Ngayon, nasa kanto na uli sila. Nag-aabutan na. Hindi ho, di ba? Totoo, dati takot yan eh. Dati Kaya nga, sa mga club, buy one take one na ngayon ang droga eh. Dyan talagang tago na. Alam nyo ginagawa nun para hindi talaga sila mahuli. Kaya nga ang daming crime na nangyari na, hindi pala crime, maraming incidents na nangyari na namatay sa hotel. Kasi yung ginagawa nila before, nung panahon ni Pangulong Duterte, i-google niya, marami yan. Pagkatapos mag-party sa mga club, sila, pupunta sila doon sa mga rooms. Doon magsuyok. Rooms. Doon sila babatak. Kumukuha sila ng mga hotel rooms para doon na ho sila bumatak at doon na po sila gumamit. Kasi hindi sila pwedeng pasukin kasi private. Talagang tinatago na po nila. Pero ngayon, ano nangyari? Lantaran. Wala nang hotel rooms. Dito na mismo sa club, palitan na tayo. Sa kalsada pa. Dami kong alam sa ganyan eh. Rap-harapan. Dyan sa Pasay, naku po, patay tayo, babata tayo. Sa Makati, naku po. Palitan ho dyan, Sa Quezon City, palitan ho nang abutan na lang ng droga sa club na. Yung mga party-party, yung totoo po, walang biro ho. Marami ho diyang nagaganap. Kasi nga po, wala na ho yung takot eh. Wala na ho yung takot Binibibi na nila pag eh. ikaw nagdroga ka ngayon, yayariin ka. Pag ikaw nalaman na nagtutulak ka, talagang uhulihin ka. Ngayon, binibigyan pa ng lakas ng loob itong mga nagtutulak dahil sinasabihan sila, okay, mag-alala. Relax lang. Ha? Relax lang dahil this is a bloodless war on drugs. Ganun po ang system yun. Walang mamatay daw. Po, diba? Hindi ko na ho kailangan sabihin sa inyo yan. Alam nyo ho yan sa mga lugar. I-comment nyo dyan sa baba. I-comment nyo dyan sa baba na alam nyo yan. Ano ho ba ang nakikita ninyo sa lugar nyo ngayon? At saka noong panahon ni Pangulong Duterte. Again, this is not about politics. This is not about Duterte or Marcos. No. Yung ang tanong, kamusta ang lugar ninyo? Kamusta yung lugar ninyo ngayon? At kamusta yung lugar ninyo noong panahon ng nakarang administrasyon? Panahon ni PRRD. Kayo magsasabi, mas safety po ba kayo ngayon o mas safety kayo noon? Mas safety noon kay PRRD. Takot ang mga drogista, takot ang mga pusher. Ngayon, kayo na ang takot. Correct. Ngayon, tayo na ang takot sa mga drug addict. Kasi sila na ang naghahari sa kalsada. Pusher, ngayon, kayo na ang takot. Di ba? Yan ho yung sinasabi ni Richard Gomez. Dahil po dyan, nasira ang script. Anong script? Na yung war on drugs ay masama. Kaya nga, na yung war yun on ang drugs palabasin nila. ay hindi mabuti sa ating mga Pilipino. Yung war on drugs na yan ay dapat kinukundina yan kasi maraming namatay. Yan. Hindi mo nila, alam mo, kaya nga sabi ko nga what's wrong with the reward? Just in case it is true. Let's assume na it is true, may reward system noon. Halimbawa, what's wrong if a policeman or a unit of sa PNP ay gumawa ng naging successful? What's wrong kung naging magbibigay ng reward ng presidente dahil kayo ay maganda ang inyong serbisyo at maayos, naging tagumpay ang inyong operasyon. Ito, tulungan namin kayo. Ito, incentives. What's wrong with that? Sandali. Tanungin ko nga kayo, kalaban pa po ba natin ang drugs ngayon? O kakampi na natin? Hindi, ako nagtatanong lang kasi tila, masama ba yun? Masama ba na labanan na natin ang ating mga drogista, mga pusher? Dapat na ho natin matumba ho yan, masira sa bayan natin, dapat mawala na ho sila. Masama po ba yun? Diba? Kaya Pero nga, ngayon, yun ang pinalalabas. Masama ang ginawa ni Duterte at ang ginawa ni Duterte nakakasira sa bayan.
Hindi, kayo ho. Nakakasira, kayo, mga OFW, yung may mga pamilya dito sa Pilipinas, mas feel safe po ba kayo ngayon? Mas feel nyo ba na safety kayo ngayon? At yung mga anak nyo ay mas safe? O iba na ang pakiramdam ngayon? Kasi alam nyo, kaliwat kanan na naman na riding in tandem. Hindi lang yan, hold upan. Nagagahasa, kaliwat kanan na naman na napapatay, kaliwat kanan na nawawalang bata. Alam nyo kung bakit? Kaliwat kanan naman ang binabaril. Ang dahilan po niyan, isang malaking factor dyan yung droga. Yes, Talagang dahil sa droga isang yan. tao nalulong, pumasok sa droga para masustain. Kasi hindi po yan yung hindi, tiga ano lang ako ngayon, kapiraso lang ang titirahin ko ngayon, ganito lang. Hindi ko alam kung gaano kalaki mga droga. Hindi kasi ako nagdodroga talaga. Halimbawa, ganito lang kapiraso. Bukas ganyan uli. Hindi. Magano yan sabi nga nila, yung mga drug addict dyan, talagang, kasi yung ganito, eventually magiging wala ng tama. So, kailangan mong dagdagan. So, padoble, triple, hanggang dumami ng dumami. Pagka sobra ng yung katawan mo na i-immune na sa kapiraso, gusto mo na ng maraming, magastos. Anong gagawin mo? Gagawa ka ng krimen. Yeah, magnakaw, mag-hold up. Mag-i-snatch ka. Yeah. Aside pa yan, doon sa epekto pag ikaw ay may amats na. Sabi, may tama ka na. Oh, mag-rape may na. mga tama, talagang umakapit bahay ko, hayop. O yung kapitbahay ko, panayandaan sa harapan ng bahay namin, no? Siguro, minaman-manan na ako niyan, no? Siguro, manaman-manan ako, siguro, papatayin ko niyan, no? O, di ba? Sa totoo lang, kaya naman dumadaan doon. Yun lang ang kalsada, Papalabas, Kasi, napapraning ka kasi, akala mo, dumadaan-daan yung mga kapitbahay mo sa harapan ng bahay mo, pero ang totoo, yun lang ang daanan, papunta doon sa tricyclean. Paparing susunod. Pag dumaan pa yan sa susunod, yayaring ko ng ice pick yan. Minaman-manan ako, papatayin ako niyan Hindi, kaya nga dumadama yung krimen dahil nga may amats. Correct. Napapraning ang mga kababayan, addict. kailangan ko pa bang ispilingin yan? Kita na natin sa news yan, kaliwat kanan Kaya nga hindi ko malubos maisip. Bakit meron tayong mga ilang media dyan, pati vloggers, na kinakampihan pa etong tuwadcom na ito. Correct. Na tila pinalalabas nila masama si Duterte. Pero alam nila sa puso nila na ang ganda ng nagawa sa war on drugs ni Duterte. Correct. Hindi perpekto. Hindi ko sinasabing perpekto, mga kababayan, Ang sinasabi ko, ang laki ng binawas sa krimen ng Pilipinas. Yeah. Bumagsak talaga ang krimen ng Pilipinas Panahon ni Duterte talagang mayroon tayong kampanting maglakad. Matapang ka na, malakas na loob mo lumabas ng bahay. Correct. Ngayon, wala na. Ngayon, nakakatakot. Wala na. Kasi ma-hold up ka. Di ba? Sko po. Alam nyo, dahil sa ginawa ni Richard Gomez na yan, kinasuhan siya. Yeah. Dahil siguro hindi naman sa pagkampi, pero parang gano'n na nga. Dahil sa pagkampi niya sa war on drugs ni Duterte, kinasuhan siya. Ano ho ba itong kaso na ito? Una-una, ito'y distraction. Distraction sa yan. Whether it's small or big, distraction yan. And I know, kasi meron din tayo mga kaso. They're trying to distract me for telling the truth sa vlog. Di ba? So, para akala siguro nila madidistract ako dahil sa mga kinasuhan. Ganyan din yung ginagawa kay Richard Gomez. Distraction ho yan. Dinidistract ho siya na, di ba? Para asikasuhin mo na lang yan, yung demanda mo kaysa sa manggulo ka dito. O ibahin mo yung script namin. Pangalawa, aside from distraction, bargaining power yan nung mga kalaban. Ano yun? Huwag kang kumontra. Payag ka na lang. Ito mangyayari Makiisa ka sa'yo. na lang. Kaya nga. Sasampahan ka ng sasampahan ng kaso. Pag kumontra ka, mahihirapan ka, maguguluhan ka, kasi kahit mali siya, mababother ka pa rin kahit papaano. I mean, you can, malalagpasan mo, pero alam mo yun, medyo from time to time, mababother ka, maguguluhin lang yung schedule mo, yung buhay mo. Kaya pang bargain yan nung mga kalaban, demanda ka. No? Kahit walang kwenta, dahil silang nasa pamahalaan ngayon, sila nasa gobyerno, sigurado, gugulo ang buhay mo. So, bargain yan. So, kung papayag, kung madidistract si Richard Gomez, sasabihin niya, ayoko na nga, hindi na ako magsasalita para wala ng problema.
Pambargain yan. Yan po talaga ang totoong dahilan kung bakit idinimanda. Kasi sa totoo lang, liit-liit eh. At biglaan. At eto ha, alam nyo, bago pa dito si Richard Gomez, matagal na ako kung sumusunod ho dyan. As a matter of fact, na-remember ko, isa ho yan sa, ang advocate niya talaga yung MAD before. Yung, I think, sorry, I'm not sure kung MAD ang tawag doon, pero yung mga artista na lumalaban sa droga, ang advokasya ay laban sa droga. Kaya nga nagkaroon niya ng na parang sports fest na kung saan basketball, parang para maiwasan ng mga kabataan ang droga. Alam nyo, matagal na hong advocacy ho yan ni Richard Gomez. Kaya ako alam ko talaga na pagdating sa droga, against si Richard Gomez dyan. Hindi niya ho gusto yan. Alam niya makakasira ho Sino yan bang may gusto sa droga?